kuning ginu miyabe-abe tamu kapangsangan ku daya ampong kaladwa ko. King pandemyang araranasan tamo, buong yato magugulo. E tamo balo, nung nanayang burina ng ginu. E tamo balo, nung nanong burinang sabyan kaya katamo. Ngano la kaya rin mga santing amano, na burinang idake kaya katamo. Maya pa oras po kaya kayo kabalen, and welcome po king kaya katamong programa, Ing Amano. Masayaya po yung Malino National High School through RTV Malino na may air niya po yung kaya kaming mumunang episode ni Aldo Miercles na dininan niya pong title Ing Amano Kingge Pandemya. Masayaya po yung Malino National High School uling yung kaya kami pong serbisyong adadake eya mo po king edukasyon nungali. Pwede kami rin po king spiritual at emotional na bagay. Antabayanan nyo kami po hanggang mayari po yung kaming programa, eyo kami po lalakwan. Yung kaya katama pong bisitang ini, araramdaman niya po kareng programa, kasi kaya beya po kareng programa na po ng Archdiocese of San Fernando. Yung kaya katama pong bisitang ini, apin po yung kura paroko na po ng St. Joseph Parish Church. Palakpakan tayo po, iamong Robert Bong Feliciano. May paabot po kay kayungan iamong Bong po hindi Bong Feliciano pero balod ako po kinlag yung Father Robert Feliciano pero mas kabisado dako keng among Bong uling iting akagis na nickname Piaw South Making Seminaryo at hanggang ngayon kita nakira kalaning mitatak kareng tao iamong Bong Feliciano. Kura paroko na ako po nining San Jose Malino o San Jose Parokya de San Jose Malino na kayabayang kulok dining kakatamong mesra kining ka National High School para kining San Jose National High School ay Malino National High School bang kanita po midakeng mapila na yamano kay kayo tungkol keng biye kasalpantayanan ampon tungkol keng biye daring kay katamong anak kitiking parokya makapatungkol keng karelang pamagaral. Abayan nyo kami po kining kay kami pamipagkwento kaya beng kanakong mesang kayan tabi. Ma'am Jen po yung kayabi ko kanini na mipagkwento agpampuking inyawad da kay kami tungkol po kay karanasan dareng anak ang po pa maging pakibat na ning Santa Iglesia tungkol kaniting pandemya nakadaranasan tamo nganing kasalukuyan. Hello po among, Maya Payabak po. Okay, masayaya po yung kaya kaming eskwela at invite na kayo po ngayon. So bilang metong po ka rin kaya kaming stakeholders, syempre po yung eskwela, ang po yung simbahan, partner na po rin. Yung pamaghubog king ugali, ang po king attitude na po rin kaya katamong anak. So ngayon po, muna po pasalamat kami po kaya kayo, uling dininan nyo kami pong Maya pa oras, kaya kaming programa. Pero balita ko po mong, aside po king episode tamo ngayon balita ko po medyo sikat kayo po kareng alwang kayo, uling palagi na kayo pong invite. Kareng alwang programa mo rin, nanong ka rin, mamaya kayo rin pong amano, kalupa na po ng gawan tamo ngayon at ibiya tamo ka rin, kaya katamong manalbe. Maliban po keng pa maging kura paroko na ning San Jose Malino, ina-point na ako ng Archbishop as the director na ng Archdiocese keng Catechesis. Catechesis buri na sabyan yung paman nubog ka rin anak poting kimbe kasalpantayanan tuturo lang pangadi rating sasabyan tamong values education tuturo mila mo naman detang kay katamong doktrina ng kasalpantayanan nano basat pertaining to kasalpantayanan na ning metong anak natuturo la ka rin eskwela dening katekisata mo may appoint ko ka rin kay but lately asali tayo ining local radio station keniking San Fernando in Laguna Bright Radio. Dati ito sa commercial radio station oning ding mikibandi uling matwanalay dani agyong i-manage inoffered dekeng Archdiocese ginrab nening Archdiocese uling at nemo kamura na Pisalina with all the equipments medyo antik na laring equipments na medyo may nala pa upgrade bagya-bagya
So minunayan tang radio station, in peka program namo is catechesis. So ating kaming ausan ng kwentuhang Katoliko, barkadahan kay Kristo. Reta mo talagang sasalpak kami mo, bakit kami kakaprogram ya. Until ketang mapilan pang 5th year na kanini, mag-improve hanggang ketang may kaka-regular programs na kami. At mo naman misa kay radyo, which is regular mass 11 o'clock from Monday until Friday, na kay may invite kami, lalo na ako, part na ako ng ritang radio station, at mumunta ka at magmisa. Iso na mga 12 o'clock, every day, from Monday hanggang Friday, ting kaming ausan ng kwentuhang Katoliko. So, kitang kwentuhang Katoliko, tungkol nga keng kasalpantayanan. Ting kaming topics na timokin, uling 500 years of the faith. So, ika rin kami makapokus. In last topic ating kung kayabem pari, yung peka anchor, yung bali mo assistant ko keng catechesis, uling magaling niya keng broadcast, yung inassign me ka rin, na Father Montores, yung magkwento, yung topic na napun are the churches na ning Pampanga. Dining mga ragul nung kaplan na may establish, no, nung pakanan nula may nga gawa, mga yan. So iting imetong ka rin, itang afternoon, tang 6 o'clock in the evening, ausan dem barkadahan kay Kristo, ita naman in topic, pipagkwentuan la rin gospel of the day. So bangka nita rin taong makiramdam, may kaka-reflections lo, aintindihan ditang gospel, itang may basa, bangkan tayo laman ng diyang ilang may kasimba, ako kwari itang gospel. Pero everything ka rin are recorded nung buri kami kapanalbe, alben mo lang mo pasibayo, uling maka-livestream ya keng Facebook, potang kay atin yung page in mismong in Laguna, Archdiocesan Radio Station, Archdiocese of San Fernando Radio Station, yan, I think Facebook account na, kay Bright Radio 91.9, ari review mo la, nung buri mo babalikan, detang nano naman, detang, uting making involvement ko keng Archdiocese. Lalo na ngayon, may focus kami keng radio, uling, naman makaturo rin katikis sa kalupayo. Hangga kami naman, ala kaming face-to-face, gana-gana, mitok ng totally. Alang teaching ngayon. So, gagamitan mo yung radio station as a medium, bangka nito, kalupayo, kalupananiti, may payabot pa mo rin ka rin anak, ang po pa ka rin kabalen, nung nanita masanting ababalo dati pagkwenton da tungkol keng aliwali mong bagay keng biye. Nakuping katulan yung sinabi ng sir, makyating kayong radio program nung buridang nung masanting miyabe ko, makyabe ko. Sabi ko walang problema. Kasi this is a part of, para ka na ako sa advantage na makapag-reach out dakal karenganak, lalo na kay kayo kening senior, junior high, pong senior high, kaya man makaturong catechesis, suling karemong elementary, magigisa na kami, kadakal deta. Napin, it is a good opportunity para kanako, balutan naman ngayon in social media, mass media, basta all about media, yung peka-click, ngayon yung panahon tamo na. Napin nakakit yun naman, lalong tanaman, bibentada na kayong Facebook, ngarapin, nano mo, ukay-ukay mo, bentara kay Facebook. O sabi ko, mas masanting nung yung katamong ilalapit is about the school, the faith, at dinita kalabagyan nga reti. Burikiya pong, pinakaburikiya po atay tang barkada kay Kristo. Nung midinan pong panahon, siguro po, share yan naman po kaya kaming TV station, ay radio station ito. Kasi po, dakal po kasi karingalak ngayon Atin tamo pong ausan na nanlalamig na po. Manlamig na po. Nanlalamig ang pananampalataya kay Kristo. So siguro po masanting niya pong bagay ito. Share niya po, lalo na po karing kaya kaming anak, teenager na po. Bakit po ito pong karelang relasyon kay nga pong Ginoo. Talaga pong mas tumibe at mas lumapit na pa po kay nga pong Ginoo. Kita pong barkadahan kay Kristo, in focus ka rin are the words of the Lord. Dito pong daily readings tamo. Dito makanyan. Nabala mo makibarkada tamo ka rin nga mano na ning ginuban, tababalo tamo nung nano laretang buri ng payabot kaya katamo. Pero masanting puno nga din ng tayang aliwang portion, ano ka rin deng anak mismo, mangutang love, bala mo apologetic style, ano no ka rin mangutang na tungkol ka rin kasalpantayanan, na ita po, detang kutang,
kailangan beforehand bang kanita tamo mangapkap ni ma'am kuta ka bira-bira mga shock tamo tinyang kita tungkol kay homosexuality aro mete tapo ka dyan. Paboran niyo po among maitapong kaya kayong suggestion na ito. Kayo pumigaga na kami, di na niya pong maya pawara sa tapong kaya kayong barkada kay Kristo. So, antabayanan niyo kami po, kayo pa pumamakuhukin. Let's pause for a while for some commercial. Kapangsangan ko, daya ang kong kaladwa ko. Mga paalala sa mga alituntunin o health protocols na dapat sundin para maiwasan ang COVID-19. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay gumamit ng sabon at tubig o kaya naman hand sanitizer. Pangalawa, iwasang hawakan ng mata, ilong at bibig. Pangatlo, kung ikaw ay uubo o babahin, takpan ng iyong ilong at bibig gamit ang tissue o loob ng siko. Itapon ng maayos ang ginamit na tissue sa basurahang may takip at agad na maghugas ng kamay. Pang-apat, manatili sa bahay hanggat maaari. Mas maiging huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan, lalo na sa mga taong may sakit, senior citizen, buntis, at mga batang 15 years old pababa. Panglima, sundin ang social distancing. Panatilihin ang 2 metrong layo sa ibang tao. At huwag kalimutang isuot ang face mask at face shield. Pang-anim, ugaliing gumamit ng disinfectants tulad ng alcohol at hand sanitizer. Parating i-disinfect ang mga bagay na lagi nating hinahawakan tulad ng doorknob, pindutan ng elevator, gadgets, ballpen, at iba pa. Ang mga nasabing paalala ay magiging epektibo lamang kung ang bawat isa ay patuloy na susunod. Tandaan, konting sakripisyo para sa buhay ng bawat tao. And together, let's beat COVID-19! Kapangsangan ko, daya ang kong kaladwa ko. Hello po, among. Kian pong palagayo, nano mo po kayaing masanting na pong idea serbisyo ning pong kaya kaming RTV Malino, karen pong kaya katamong manalbe, lalo na po karen kaya kaming estudyante, lalo na po yung panahon tamong ngayon, yung pandemic, nano mo po kayaing masanting na pong idea, karela, or masanting na pong impart. Alimu po king karelang spiritual, nung ali po king karelang aldoldo pami biyabi. Masanting niya po iti, uling nung nga papansinan nyo kaya katamong Facebook, at yung po meto nga pari niyang minsan ginawa yung study tungkol keng pamangamit tamo keng Facebook. Uling kera ka lang po kareng anak, dependent na lang po ngayon ni kareng gadget eh. Diyan kayo po keng pamanuruyo, you have required the students to have an internet, kaya na pong house kanine, gadget bang kanita ning kahit si sendyo ka rin den materials da na po nung edda naman aquarium modules meto nga teacher i-text no ring estudyante naman ita pong survey na nga nang sasabi nining study na po nitang meto nga St. Paul na pari uling gagawa ya pong study ing sinabi na potang karas keng Facebook na potang mag surf la ring anak potang mag swipe la potang when it comes to something religious lampasan de. Pero potang karas ka rin chismis sampung nano, albende. Lalo na ka rin showbiz, makanya ne. At potang kayo na menakit lang mag-surf, lapanto nando rin pictures da rin yung taong mag-send karela. Pero, at nalapo ka rita, karetang mag-accept,
karetang o mag-follow, karetang something religious nga napin sasabi. Sabi napin ining paring study na, bala mo, in mass media, ay in social media talaga, in maging focus na, talagang itang about ika po kapara mong tao, balita, nang kay chismis na rin pisasabihan nga rapin at mawala itang aspect na itang sarili mo in relasyon mo kareng tao, relasyon mo kareng kang Diyos nga na. Napinakakit ko, for me, at ne po kasantingin ning gagawan yung nining eskwela iti, uling mo munang dili, lalo na, nung dining estudyante, for the meantime siguro, you are obliging them to watch and do a reflection, gawa ko reflection, kining pipagkwenton da, dining adwa, nga naman kaya nanuing kaya kayong balo, kasi makanya mo naman yung way, banta, evaluate mo karening anak, and at the same time, dini pong anak kanita, bala mo, era pwedeng magpabaya. At tatandanan ko, niyang at yung San Matias, uling sa Matias Santo Tomas, uling deng schools, karin deng aliwang Catholic schools like Saints ko, Assumption, pangaras na ning Sunday, mamirma ko ba naman notebook? Uling kasi, at ilan dapat isagmit reflection. Kutang kayo sulat ditang gospel, kutang de ka na ako, Father, ano po yung gospel verse ngayon nga na sulat may tapat ang kahit may rugutin ng reflection. Kay papirma de kaya ka. Siguro, it's a way. Siguro, maybe, it is a first step. Bangka nita din pong anak. May kaka-interaction la. Ela ma-focus la. Migit karetang chismis, TikTok, kagagawan da, mapopokus la. It's more on ababalo da, on the values na ning represent na ning school, ang popa ning church at the same time. Bangkanta mas nangawas kanine, ing radio station yung ini, na maging way abang kanita, sabi mo pin ma'am, didimlala din anak, lalo na, I experience me po ita kiniking San Jose, Malino, uling deng anak, kaya pwedeng luluwal, nang kay, dining mag-serve me, elalago pwedeng luluwal, makanyan, napin ing marilyari karela, sasabihan mi, puta dimlalay da nakatadatangan nga mi, naining kayong gagawan mi, andiyan pong bawal po. Papunta lang at least once a month. Pang kanita, monitor nila, meeting mga 15 minutes, kay yan na naman, kakit dalang pa si Bayo deng anak. Sabi yupin po uli pong may ka-pandemic namin ngayon. So, in general po, among, nano po itang kaya kayong ibye, o nano po yung kaya kayong opinion, kay, pauli na po ng pandemic, nano pong kaya kayong opinion kayong distance education ngayon? Kaya kalam po ka rin nga kapag kwento kung anak may ito nasabihan, mukhang kasakit. O po uling, talagang pagkasakitan da uling, sabi ko pa mo kining malo na po ako ating kung kayabe keng kumbinto sa Christian Mia, sa Sopa Mia keng pamagaral na, sabi ko pa mo kaya, edi kaswelo mo kanya, nakamag-commute. Wari, nakamigagastos. Sipa mo nga tsuka kining kumbinto. Kaya pwede ka pa magdalag kape mo, kabang magklase ka. Pero pakiba na anak mo, doble ka sakit. Bakala paperworks nga ng makanyan. Tsaka bala mo, kulang. Pakiramdam da kayong sarili da, aliwaitan talagang akakit main teacher mo, itang lulub ka, makanyan. Para karya, uling college siya, college siya. In paperwork, sobra king kadakal. When it comes ka rin in high school naman na altar servers me, ita mo naman nga experience do, nakarakal mong in paperwork ngayon, nakalupa da paperworks ngayon, nakalupa nitan dati nga na makanyan, balo mo yung assignment mo every other day yan, every day, ating kan dapat gagawan nga na. Although, in something na mo, in DepEd, uling pandemya, na sinabing, tuklang tana pa. Aliwari uling kera ka lang, maging effect na kaya katamo, itatik nang nakatamo ng pandemya. Bala mong ginawa yung way, bangka nito, may tuloy yung pamag-aral da rin anak, may tuloy yung karelang education. Wapin po, kasi po yung Department of Education, sabi natin po, education must never stop. Sabi natin po makanyan. So, ginawa ya pong paralan para po reach out minarin po natang estudyante na nung nuka rin, data pong alwa, nung alala pong gagamitan na gadget. So, apin po,
kalupa na po ning kaya kami king malino, in pong kaya kami gagamitan, apin po ing modular distance learning. Kasi po, balutan naman po, ali po na gana. Ali po na gana, minsan nga po, alalaman pong cellphone din. Minsan nga po, lalaman pong kuryente king bale. So, ano pong kasanting talaga yung programa na po ng DepEd, apin po itang modular distance learning. Tsaka masantig po nga kakito, Kenny, deng ni ilang pupunta keng school. Wawin po. Dati-dati, pamagkasakitan may imang PTA meeting, ni kahit datang karela, pasalamat ka nung ating 1/4 O pero ngayon, akit mo na, lakad lang yung dalan, magdala lang yung plastic envelope, mumunta lang ang keng eskwela, lalo na kung makalele ko mo kasi kening elementary school, kakit ko rugureng ima, sabi-sabi lang daratang. O sabi ko sa ko, o may kakaya pa yata ang hining kayo, ulit totally mag-participate na rin parents. Ilang mismo manatad. Kaya po saludo kami po talaga karing penga rin po kay King Malino National High School kasi po ita pong karelang responsibilidad at ita po itang karelang willingness para po support ang depeng anak daking karelang pamag-aral every Monday po at sula po din. Kaya pasalamat ya po ing Malino National High School. Kaya kami pong penga, saludo kami po kaya kayo. Tsaka lito talaga ma'am na mag-involve na rin parents na. Akakit mo ngini king karelang kanite uling siguro uling nanitang paborenda lamo kay kayo lupot ang lumlaki ang klase mo bala na ko kareng anak me pero ngini uli na siguro ning pandemya akit mo rin parents bala mo they become responsible ketang para kareng anak daw uling akakit ding pamangailangan wari po dati po then panganak tamo makapag-attend na po king simbahan makasimbalo. Then po ngalwa, makapag-serve la pa po. Actually po, halos po rin anak ni Kenny. Nights na po, karing ngalwa-alwang pisambando. Nana mo po yung idea yung payo. Lalo na po karing kaya katamang pengari. Patungkol po karing anak na makanalo din pong ignite, sabi dapin po. Itang karelang spiritual pamanugali po. Nano mo pong idea yung masanting pong suggestion para po eya po milako, eya po itangaman nun da pong panlalamig. Eya po experience ita. Olding imong pumasakit kasi ngayon yung sitwasyon tamo lalo na po tangat yung kakareng parishes na medyo elamang kasakit laking kabiyayan ding anak na. Kasi yung maging focus ngayon na ng Santa Iglesia to reach out ka rin tao, itanan talagang peka misa. Uli mo munang dili, kawangis, yumitok na mo naman yung pamanuro, kaya may makapag-catechesis ka rin schools, uli na pinitang alang face-to-face contact, ang po yung social distancing. So yung milyari ngayon, yung sinting na, even the church, may biyasa kami, ken technology. Mag-livestream kami masses ngayon, na naman dati gagawan. Napin bala mo, yung sinabi mi, bala mo ata, maging party na ning kaya katamang evangelization ini, uli na nitang inining ka magtinding way bang kanita makapag-reach out ka rin tao, lalo na nitang elderlies na pwedeng lungwal, ding anak, uy tamo pining masakit, kawangis ni sasabihan mo ma'am, ating anak na alang equipments, alang gadgets, itay mo yung maging problema. Napin king catechesis, on the part of the catechesis, nung karing ko involved king Archdiocese, ginawa kaming family catechesis na misisend ka rin anak bang kanita, continuous sitang karelang pamag-aral. Experimental ya pa mo, apply miya pang bagya-bagya, miya bigla, nakalupak ya kayo, talagang ining modular you, talagang pigsa dyan niya, everything is planned, di ba? Actually, yung gewamis, may kapos kami kaya kayo, may kapos kaya kin DepEd. Nung in DepEd ngaming makanyan, makagawa yung modules para kareng teachers na bibiyada kareng anak. Why don't we do this? Gawanin mo naman para keng pisamban modules na nung karindeng anak makatutuloy dito ang karelang catechesis. Uting mig-lunch kami niyang December 8th. Actually, itang kasi kalupak kayo, nakukabilis may gobra. Nakabilis, sabi da, the beginning, dapat ining aldong iti, lumakat na kayo, may distribute no rin. Di kami rugo, kukusad kami pa. Wala mo kusad pagong uling. Maninaya kami naman kareng Paris Priest nung payagan dala, nung pakananitang process na mi-reach out ka. Pero ating gagawan mo munang dili, ing mismong misa, limited ken church. Nung ating kang gadget, lukluk ka, simba ka.
Nung ka makapagkomunyon, dati-dati, sabihan mo, balami ako sinimbuling kung receive the body of Christ. Ngayon naman, ating prayer. Nanong ka nandiyan kami receive, uling bibiyeming sarili mo, you have received the Lord. Nga nang makanya, nitang prayer, kung spiritual prayer, keng komunyon, nga nang sasabi. Basically, iting panikwa namin. To make the mass talagang meaningful, talagang pagsadyan mi lang ini ring homily kanita, pipali-pali mo namong ini, pwede pali-pali, uling makabobroadcast ka. Sipa mong emukin Pilipinas, itang ngaganaga ng ating Facebook, kakit doreni ka rin ngaganaga ng akit dalang dyan, no ka rin labansa. Uling mismong kining parokya, nang kayating kaming audience from Canada, parokyano nga tiking Dubai, putang kayo mag-comment lang. So, talagang gawanan ng church is to strengthen the live stream masses. Bangkanta reach out na rin tao. Although it is not yet makanita ka-effective pa. Uling kasi sabi ko, not everybody has the gadget. At karetang anak ka dirim lang. Ureta rin panikwa naming gawang paralan. Uling masakit yung gobyerno, yan itutuki kami mo yung gobyerno . So sinabi ng 15 years old, pwedeng lungwal, makaniting gagawan. Opo. So, ito, kailangan tamo pong sunod na, kaya pong ruling na po ni IITM. So, bala mo po among king education must never stop. Sabi natin pong Secretary Lillian Briones. Kaya kayo po, the gospel of the Lord should never stop. So, mag-reach out kayo rin po ka rin kaya katamong kain . So, bali po, kaya kayong ibibigay po kanyan, aliya mo po itang amanuan tamong pang spiritual. Lulog niya rin po ka rin itang amanuan ng emotional attachment po kare nga anak, lalong-lalo na po kareng pengari As masanting niya po rin kaya kayong programa nito. Dili po kasi ing kawangis na ning gagawan yung yani kareng kakatamong schools, them parents silang involved, ilang kukwa kareng modules potang kay naman dala ilara naman din manubli. Makanya mo naman ng isipan mi kan church na dapat mo muna ma-involve to ding maging catechist at the parents para kareng-karelang anak, bantan diyang laluluwal, lang malalakwan. Ayan. So, balo ko po, dakal kayo po nga balo. So, pututan tayo pa po, yung kaya katamong programang amano. So, magbalik kami po, kaya rin na po ng mapila na commercial. Kapampangan ko, daya ang kong kaladwa ko. Mga dapat tandaan sa pagkuha ng modules at pagbabalik ng mga answer sheets sa paaralan. Tandaan, pumunta sa araw at oras na itinakda sa pagkuha at pagbalik ng mga modules. Una, magsuot ng face mask at face shield. Pangalawa, dumaan sa thermal scanning. Pangatlo, apakan ng sanitation foot roll. Pang-apat, maghugas ng kamay o mag-sanitize gamit ang alcohol o hand sanitizer. Panglima, sundin ang social distancing. Panatilihin ng 2 metrong layo sa ibang tao. Pang-anim, mag-fill up ng health declaration form. Mga pinagbabawal sa loob ng paaralan. Pagtitipon sa isang lugar, pagkikipagkamay o beso-beso, pag-ubo o pagdura kung saan-saan, pagkalat, at paninigarilyo.
Laging tandaan ang mga paalala sa pagpunta sa eskwela para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Basta tatak, malinaw, disiplinado. Kapangtangan ko, daya ang kong kaladwa ko. Okay po. Ngayon po, tsutana po kin kaya katamong parang pinaka-finale na po ng kaya katamong programa. Okay, among, di po ba ngayon pandemic na pong karakal, aside po king pandemic kayo ni, bali naman po, atin pa pong alwang mga palyari, king bung yato. So, ini pong milyaring pandemic kami, dakal pong mga lako obra, dakal pong mga magkasakit. Atin po bang specific Bible verse, kayang pong Biblia ng nukarin, atin pong bala mo makastate ya po yung pandemic, atin po bang specific Bible verse po? Atin tamo po, pero it is not compared as our pandemic COVID yun kasi when we talk of pandemic, nung ako magkamali, talk sa buong yato epidemia is only one section, makanya dito Latin. Kem Bible, dakalarang epidemia. Pero as a pandemic, the whole world, alang masyadong may issue. Keng Old Testament, ano kadakal ding pandemic? Ay, epidemia. Kuwari, alibya pandemic, epidemia style. Mani mo pitang idea yung Bible verse na medyo balang po related ya po king COVID-19. As into COVID-19 itself po, alata mo akit na ka-story na kalupa na ning daranasan tamong ini kem Bible. Pero as epidemic, dakalareng stories. Halimbawa, retan 10 plagues na ning Egypt, nung deta pong apulong plague sa reta, nung lawenta mo. Kasi when we talk of the pandemic, keng matuang tipan na ning Biblia tamo, ing penibatan da ning ingino. Yang kaya ibat. It's a way of cleansing the people. Makanitaya po itang pandemya, napin nung sabyan da kaya katamong yan, ay epidemic kanita. Nung sabyan da katamong yan, paparusana katamong ng Diyos, nga nanapin natin tang pandemic. Uling, relate de po kitang Old Testament. Kitang Old Testament kasi, potang ating data nga pandemya, it is biryana na ng Diyos. Uling kasi mumunan dili, bala mo yung gagawa na ng Diyos, pamulat na karentaw yung kasalanan da. Tang mengalingwan lang totally. Halimbawa, retantin, detang apulong plagues na pepadala ng Gino keng Egypt. Uling, sinabi na ning Moises, ang popay ning kapatid ning Aaron, paulyan mo no ring anak ko nga na, kasi maging slaves of Egypt papawali ka mo na laki ang karelang bansa, abisay pero. Uling abisay pero nasabi ng Gino, kaya siyas na buntok nga na magpadala ko nga pulong sakuna nga na. So, nano nga ning pepadala na ating barang nga dinatang kay bat mi katigsa-tigsalo, kay bating danom na nitang Nile River, may kulay ang andaya, may nga matelang ang dengasan, ating peka matindi ng gewa ng Gino. Pinitang may tela retang anak 7 years old. Datangan anggat nasung sabi na ikanya may gupisita nga manong Passover. Isukan nung dinala unblemished nga na bulis sabihin alang sugat, alang kinanto tang talagang masanting ya siguro at malaguyan to pa. Pangi alayang ikit itang angel of death mo telangan. So putan lawin tamo kang Old Testament, yung makatakot naman yung Ginoo ko at kakanyan niya ngaran it is a way of cleansing and teaching the people na tuturuan na do rin tao na sumisi kayo ka rin kasalanan nyo. Pero kay New Testament, alata mong damdaman makanita. Kasi kay New Testament, ing Jesus, panenang focus ka rin, is, kalupanan mo siguro yung Old Testament, panay salvation of the people. Uning kay Old Testament, takala rin pasaway. Sa bagay, ang New Testament, takala rin pasaway. Pero ating meto nga Bible verse, na na panirang gagamitan ngayon yung panahon na ito, when it comes to pandemic, na inanakalupanin kang Old Testament, itang Bible verse na ibat kang Matthew. Kitang Matthew chapter 24, verse 6 to 8, sasabihan na, dakal kayo danasan na sakuna ang malyari, kalamidad, migera-gera la rin bansa, pero yung sinabi na ng giro ka rin, eko tatakot nga na,
uling enabuning sabyan, yaning kay kayong kayarian. Yaning kay kayong kayarian. Bala mo para kay katamo, maging very positive data, uling kasi, kaya melyari kay katamo, this is pandemic, it's a worldwide phenomenon para kay katamo, epektado tamo nga, nayamo meto nga bansa. Nung tatandaan nyo po itang SARS, wari niyan, katamo itama masyadong pinamdaman ta, uling nakatamo kayingat kanita, rening napilan Asian countries, may epekto na katamo masyado kaya, timano ting bakunang pen-inject na kantang katamo yan, na SARS may inject ko pa kanita, ka-inject na anak ko, may lagnat ko. ating niya pong side effect, kaya kayo na yung may lagnat ko kanita, ka-inject na nito. Bala mo in milyari kay katamo ngayon in keng gospel, kasi mas akit tamong relationship na keng gospel Basta sasabihan na mo kaya katamo, tamo, may tatakutan. It's not yet the end of everything nga nasasabi. Pero as to, nung nanoy itang milyaring kalupan ng daranasan tamo, alayang parallel na kwentong as it is. Keng Old Testament siya o kenyang New Testament, alayang parallel as it is. Pero, ating yung sasabihan na, pangit yung daratang ang makanyan, may tumingisipan nyo, ko tatakot, nga ng makanyan, ay pa naman mayari ang sabla. So, ito po yung panabili na ning may pabalita kaya katamo, katatakot, uling payari ang sabla. Kaya kaming kabaryo, tamo po tatakot, tamo po kakarog. Uling yung Ginoo, palagi nga mo po nga tsukin, siping tamo. So, nano mo pong, bila pong last message po ka rin kay katamong Manalbe, actually, personally po, dakal ko rin po kasi ababasa na ing milyari po ngayon ni kayong buong yato. Bala mo po, metong nga pong problema, abinye na po ni nga pong Ginoo. Dakal po mawawala ng pag-asa, dakal po susuko. Dakal po bala mo, ing karela pong paramdaman, bala mo po, pasakita na po ni nga pong Ginoo, bala mo po, lalo na pong dirina na mabayat na problema. Nano mo po kaya ingay biyata mong amano, karela. Ita pong, mabayat pong amano ng nanungno ka rin po, ita pong karelang kasalpantayanan, eya po, milako at lalo ya pa pong tumibe. Opo, uling kay katamang showing title na ing amano na kailangan ng tawli-tamang panabilin ar amano. Natutuya po tamam. Kung lawin tamo po kitang kay kayong putang ining milyaring iti kay katamo lalawin direng aliwa sa punishment from the Lord na po. Uling ita po ing akit tamo kitang Old Testament. Putang lawin tayo po kay katamo. It is more than nung lawin me mo ka basta punishment. Mo ba, tamo, when you are being punished by somebody, tuturwanan na ka. Ano ba, ni kayo punting message yung kimuha namin itong estudyante, nang kayo nasa mga Rome, punish siya, ngarang makanya, niwari niya po. Pero in fact, yung purpose mo, naman tampa nasakitan me, tuturwanan me. Hindi po ako yung amarago ko nga kakit kini, it's a wake-up call, pampagising kay katamungan, king lifestyle tamo, anting tao. Bala mo, na magpandemya tamo, we went back to the basics. Wari na, may balik tamo po ka rin basics. Retang yaga na ganang pagsandalan tamong material na bagay, ay kalagwada pa lang mawala. Nga tamo, migdependi tamo keng sarili tamo ka rin yung bagay nga rin. Tipot ang kahit bigla, may subside la, may wala la. Pero kaya rin na nito, may biyasa tamo po. May nigobra tamo pa si Bayo. Ting ko po ngayal ben keng balita, meto niyang barista, rin gagawang kape. Champion niya pa, king gagawang kape. Mila ko yargo obra king abroad niya minulya, balo yung gawa na, kitang kayang motorsiklo, karin niya ginamang sipa mo ita, yung waling creativity na, inya mo migdepende kitang nonaning dati. Para po ka na ako, nung lawet na rin aliwa, it's a punishment, siguro, yung gino talaga, tinyang papamulat na importante kay katamo na akakalingwantana. Mumunan dili, we blame China para kaniti, wari po, kayan many, but sasabihin na, karanat na nin China, nga na, nano-nano ang kasing kakananda, nga po, wari, yan mo naman yung pagganaka kaya katami ito. O tating kang diabetes, kaya katako, o nga nasasabi, o tating kang arthritis, o pakanano kaya, lakang disiplina, wari na po. Bala mo para ka na ako, may gigisinga na kaya katami itang, ditang bagay na kiling wantana na din ng pansin. Halimbawa po, kempisang banyan mas penamdaman mi ingkawad na rin tao keng sisimba.
ken presensya na ning pare ang poking. Ning kay potan dyan mag-live stream na sabihan da, aliwa mo rin namong itang atyo ko ken pisamban nga na. Bala mo itang may lalong ni pali itang kapag nasanda na akakit dalaret ang mawulagat importante na bigla ng lekot may wala kay katamo mga yan. Matindi po siguro kaniti apinitang nung nalawen may meto nga parusa iti buri na sabyan ating mali na kailangan mo samasnan. Nung pong akakityot sa sabyan dareng aliwa kay katamo sa punishment from God. Panila naman sasabihin kay katamong Pope Francis, our God is compassionate and merciful. Mapagdunos siya kano ang popang malingap. Panin sabihan po Pope Francis ito. Nabunin sabihin yung ginupot ang daranasan tamo iti. Totally it's a punishment. Maybe it is something na tuturuan na nakatamong mabiyasa. Magbalik kitang muna nung maulaga at importante kimbi. Opo. Kasanting ba po rin naman na pong among atin pong itang punishment, ya po punishment, nung hali wake up call, ya po kaya katamo. Ya ko po, bilang meto nga Kristiyano, maniwala ko po na, nga pong Ginoo, di na nakatamong pagsubok, uling, na po ba rin sabihan, magkasakit tamo. Po pong panamdaman tamo na magkasakit tamo, na bala mo susukutan na, sabi natin po itang meto nga pari, na dundam ko kayang homily, Pota po kanong paramdaman tamo na susuko tamo, tatakot tamo. Isipan tayo po, inga pong Ginoo. Deta po nga ganaganang kasakitan, adela na po anyang mipa kuya po kin krus para save na katamuan. Isto yopin ka na ako, among? Opo, pinod ka po, madam. Okay po. So, last word po, among. Nung mamaya kayo pong metong amano. Metong pong amano. Metong pong word. Para po i-describe ya po, yung malilyari po ngayon, iking buong yato. Naniya mo po kaya itang amano nga ita na idea po, karing kaya katamang manalbe. Nung one word yan mo po, bulik ya pong pick up itang sinabi na ning hope, nga na po, hope. Bala mo po sabihan na kayang pope, ana po ning pope kasi lately nga nakitang kayang audience with the people nga na, in this time of pandemic, let our message be hope. Muli punta kalta mo daranasan Bala mo pag-asa. Paneta mo isipan ng ganang iti. May kakapag-asa tamo. Eta mo po madidepress. Eta mo po magmalon nga nang sasabi. Kalakalta na po delanan. Siguradong lampasan tayo po ni. Lalo na katamo pong Pilipino. May adwa tamong bagyo. Wari. Sabi na pinitang ikit kong komentaryo nga na po. Makalunusin Pilipinas nga na. At yung pandemic, may turan niya pa nga doong matinding bagyo. Nga na po sasabi. Pero lawan nyo lang, surviving na pa rin. Naulim po, kita mo sa nalakoking sarili tamo, itang ating pag-asa, karing sablang darat, marilyari kimbenin tao. Okay po, dakal salamat among. Kanyaman po kayong pakiramdam, deta pong kaya kayong amano, inapseyo po ngini kaya kami kayong kawarasan na ini. Dakal salamat. So, karen pong kaya katamong manalbe, po kakalingwan, ing amano, nabingyan na pong among ngini, apin po itang salitang or tapong word na hope. Eta mo po tatakot, eta mo po kakarog, uling nga pong Ginoo, palagi mo po nga tso, king siping tamo. Namampangan ko, daya ang pong kaluluwa ko, sesena ko.